Alright, para sa ating pinakaunang Teka Moment ngayong Workday Thursday, meron na tayong bagong Acting Solicitor General. Siya ay walang iba kundi si Attorney Florin Hilbay. Siya ang kasalukuyang profesor mula sa University of the Philippines College of Law na nagtuturo ng Constitutional Law at Philosophy of Law. Pinalitan niya si Francis Hardelesa na naging Supreme Court Associate Justice last week. Si Attorney Hilbay ay first placer lang naman sa 1999 bar exams. Siya rin naman ang Senior State Solicitor mula March 2013. Dinepensa niya rin ang kontrobersyal na Reproductive Health o RH Law sa Korte Suprema last week. Principal handling lawyer din siya sa mga kaso ng Disbursement Acceleration Program or DAP. Nagsulat din siya ng opinion piece hinggil sa magkakaibang opinion ng ating administrasyon gayon na rin ng Korte Suprema at ang panawagan niya nga sa kanyang piece na magkaroon ng unity of vision ng ehekutibo at gayon na rin ang hudikatura. Bagamat ang kanyang tungkulin, bago pa man ang kanyang tungkulin sa Office of the Solicitor General, si Attorney Hilbay ay nanguna sa paghain ng mga criminal complaints laban sa dating Pangulong Arroyo, gayon na rin sa iba't ibang opisyal ng dating administrasyon. So, all the best no para kay Attorney Hilbay na bagong Acting Solicitor General ng ating bansa. Alam mo ba, Jules, itong si Sir Hilbay ay maaring pinakabata na magiging Solicitor General. Just imagine siya naging top notcher noong 1999 bar exam. So, ang edad nito ay nasa 40 years old pa lamang. Napakabata. Oh, yes, tama. Again, all the best sa ating bagong Solicitor General. Pero ito naman mga boss, alam niyo po ba na nililimitahan na po ng MMDA ang pagpasok ng mga provincial buses dito sa Metro Manila. Ito po ang in-announce kahapon ni MMDA Chair Francis Tolentino at nagkaroon na nga po ng bagong terminal. Ito na nga po ang Southern Interim Provincial Bus Terminal in Muntinlupa City. At sabi nga po, 236 buses na po ang andito. Ngunit sabi po nila in the coming months, sana daw po ay dumagdag pa daw po. Yan po ang ina-expect ng authorities. Mga 500 buses na daw po ang pwede ditong, kumbaga, dito na po sila pumarada at dito rin po sila mag-load and unload ng kanilang mga pasahero. Siyempre po, ang main concern lang naman po ng MMDA para po mabawasan ang polusyon dito sa may Metro Manila. Tsaka siyempre yung traffic, misalo na po sa EDSA. So, ayan po, again, meron na pong bago dyan terminal. Dyan na po, ina-expect. I think doon na ililipat lahat Kasi yung iba, sa may sa may EDSA, ako dyan ako sumasakay. Kasi usually, itong mga buses na to, ito yung mga galing sa Quezon, sa Visayas, sa Bicol. Ililipat na po sila sa Muntinlupa. Ito nga terminal dyan sa may Muntinlupa, merong scheming dyan na tinatawag nilang merong sticker na A, B at saka C. Yung letter A, kapag merong tatak nito, maaaring magbaba at magsakay ng mga pasahero sa mga designated na mga loading and unloading na lugar lamang. Halimbawa naman sa may sticker B, meron ding designated kung saang lugar yon. Yung sticker C lamang ang hindi maaring maglagay ng magbaba ng mga pasahero kung saan-saan. So, minsan, meron ding napepeke dyan. Ganyan nga ang inireklamo binabantayan ngayon ng MMDA dahil yung iba pinipeke nilang yung sticker. Okay. Para kahit saan pwede sila magbaba at magsakay. Ayan. Kaya dyan sa may terminal ng Alabang, dyan nahihinto yung mga provincial buses at magdadalawang sakay ngayon yung ating mga pasahero. Right. Tama. So, sana bawas traffic na rin ng bagong tagging scheme na ibibigay sa atin ng ating ahensya na yan. Hindi lang traffic at pollution, syempre this is also to promote yung pagdidisiplina dito sa mga, hindi lang sa mga yung mismong bus companies, kundi pati na rin yung mga bus drivers. Alright, Audrey? Okay, ngayon naman pag-usapan natin yung tungkol naman sa mga Filipino nurses na nagbabalak pa rin pumunta ng Amerika at maghanap ng trabaho. Talagang sa US, naitala na talagang pinakamarami pa rin yung mga nurse na Pinoy na naghahanap ng trabaho doon. Okay, medyo tumaas ng konti yung mga nakapasa sa mga board examination ng nurses, tumaas ng mga 10%. Kaya naman talagang patuloy pa rin na naghahanap itong mga Filipino nurses sa Amerika. Pero ayon naman sa mga opisyal ng Estados Unidos, medyo naghihigpit din sila ngayon dahil kamakailan lamang ay nagbawas ng 6,000 ang ilang mga hospital doon ng mga nurses. So, yung mga Philippine nurses natin ngayon nahihirapan mag-apply papuntang Amerika. Pero, ang good news dito, kahit sa Japan, South Korea at Saudi Arabia ay available po ang trabaho dyan sa medical, kung pag-uusapan natin ay medical industry para sa ating mga Filipino nurses. Kaya dapat ang mga Pilipino ngayon
hindi lang dapat sa Amerika nakatuon ng pansin sa pag-a-apply, lalong-lalo na yung mga nurse. Not only that, Audrey, kasi alam natin kung matatandaan mo, naging in-demand talaga itong kursong ito, kung kaya't halos lahat kinuha ito, na talagang nagkaroon ng parang nagkaroon ng siksika na talagang lahat pumupunta na ng US just to work at mag-apply bilang nurse. Pero ngayon, hindi lang dyan sa mga bansang nabanggit mo, Audrey. Nagbukas din ng New Zealand, nandiyan ng Sydney, Australia. So maraming options ang ating mga kapatid na mga nurses kung gusto nila mag-apply. Pero nagtataka lang ako kasi pag Pinoy talagang kapag Pinoy gusto talaga Amerika eh. Gusto makakuha ng green card. Ilan lang sa mga kamag-anak natin, I'm sure meron din kayong mga kamag-anak ng mga nurse sa Amerika, no? Pero sa Lahat ngayon ng nga, pamilya ko nurse. mga tita ko. Pero sa ngayon nga, ang balita dito, medyo naghihigpit na at nagkakatanggalan pa nga ng posisyon. Sa ating mga Pinoy nurses naman, ilawakan natin yung ating option dahil ang Saudi Arabia, talagang naghahanap din ng mga medical workers dyan. Alright, ito naman sa aking Teka Moment. Alam ba, Audrey, Carla at Jules, ito lahat talaga gumagamit tayo ng cellphone. So ito lahat makaka-relate dahil alam nyo ba si Las Piñas Representative Mark Villar ay nag-file po ng isang bill kung saan sinascrap nila or ayaw nila, tinatanggal nila expiration date daw ng mga call and text prepaid cards at yung pagpo-forfeit daw ng mga load sa mga active na prepaid account. Di ba usually kapag may maintaining balance yan tapos tumagal, may expiration date tapos parang nawawala na lang yung load. So ito daw ay unlawful at ito daw ay pinoproteksyonan lamang nila yung mga interest ng ating mga customers kasi totoo naman kung titingnan natin talagang hindi naman lahat dito sa ating bansa afford na magpa-load kung kaya ito yung sinasabi nila pero sinabi rin ng NTC maraming factors bagamat napakaganda ng bill na to ang kailangan ay take into consideration isa na dyan yung carrying cost or yung average cost sinasabi nila na yung mga kunyari magme-maintain ako ng balance, what if hindi ko na siya gamitin palagi? So yung mga lagi daw gumagamit ng mga cellphone, yun daw yung parang sasalo o parang magsusubsidize ng mga hindi gumagamit. So dito natin tinitingnan kung ano ba dapat yung kailangan mag-usap ng maayos kasi syempre depende pa rin yan sa network. Pero hindi lang si Las Piñas Representative Mark Villar ang nagpasa. Marami rin mga nagpasa ng mga kanilang mga bill. Patungkol dito, meron din nung May, similar bill SB 2231, Prepaid Load Protection Act of 2014. Was filed by Senator Ralph Recto. Meron din to implement House Bill 4380, Affordable Mobile Service Rate Act in the same month which seeks to implement a standard rate of mobile phone service fees. Madagdag ko lang dyan, Dayan, kung maaalala nyo, dati naikwento nung malaya pa si Senador Juan Ponce Enrile na siya mismo na nagpa-load ng 500 ay kinain yung mga load niya. Ito kaya nagsimula na rin kadahil nga sa expiration at yung iba talaga may mga promo ang mga networks na kinakain talaga yung mga load mo which is napaka-inconvenient sa ating mga lalo na sa mga Lalo prepaid na kapag users. nagtitipid ka, Nagtitipid kapag ka. prepaid ka. 100 lang, maya-maya wala na. So kaya ngayon ang mga tao medyo ang tinatangkilik itong mga postpaid at saka yung ito pa yung mga promo ng mga only yung isang araw lang gagamitin. Pero gayon pa man, itong mga isinusulong na batas na ito, kagaya ng sinabi mo kanina na sinabi ni Senador Ralph Recto, ito rin kasi meron tayong napabalita nung nakarang araw na sinabi rin ni Senador Ralph Recto na dapat din higpitan ang mga batas o yung pagpapataw ng basura ng National Telecommunications Company sa mga telecommunications company. Kasi may mga pagkakataon na hindi ito pinapansin or na-TTRO yung mga ruling na ito. Alright, so itong mga napasang bill na to, siguro bibigyan nila natin ng update sa ating mga boss. Abangan natin kung ano bang mangyayari sa mga bill nito kasi may mga advantages and disadvantages rin itong mga bill na ito. Alright, at syempre tuloy-tuloy pa rin po